Pero ang gobyerno walang ginagawa. Wala kang narinig sa kanila ngayong umaga eh. Ako, I was expecting ngayong umaga magkaroon man lang ng national address o magkaroon man lang kung sino man yung in charge. Yang si Tore, ang yabang-yabang mo nung pinasok mo ang Davao. Bakit hindi mo gawin yung yabang mo sa baha sa Metro Manila? Kaya ka nga linagay dyan eh. Kung masosolbahan mo. Medyo magulo na naman ho ang ating frame dito sa video na to. Medyo madami-dami ho tayong pag-uusapan. Kumusta ho kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana nasa mabuting kalagayan ho kayo ngayong mga panahon na to. Malakas na naman ho kasi ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kahit dito sa lugar na kinaroroonan natin, talagang napakalakas ho ng ulan. Mag-ingat ho kayo. At lumigas na kung medyo lumalaki na ho ang baha sa inyong mga lugar. Ayun na nga. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Alam nyo ho, doon sa mga pagkapanalo nitong si Alex Ciala, atin naman hong sinelebrate dito. Binati ho natin siya dito sa PH Update. Talagang kinatuwa ho natin dahil nga sa dami ng mga bad news, sa dami ng mga negative news ngayon sa ating bansa, yung pagkapanalo ni Alex Ciala, kahit pa paano pagka tumingin ka sa social media, matutuwa ka. Magkakaroon ng ngiti sa yung mga pisngi, di ba? Itong isang Pilipino naghahatid ng karangalan sa ating bansa. Kahit na napakatindi ng problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, kahit pa paano naiibsan ng mga pagkapanalo nitong si Alex Ciala. Ngayon sunod-sunod ho ang kanyang pagkatalo at hindi ho natin kinatutuwa yun, pero yung mga nababasa natin sa social media, hindi ho natin pansin. Wala ho sa kulay yan. Ha? Hindi ho tayo naniniwala dahil sa kulay natalo siya, dahil sa kulay nanalo siya. Pero ang sinasabi ng ating mga kababayan, binabagang may pattern daw. Yung mga nababasa natin, may pattern daw eh. Kasi mula daw ho nung nagsuot siya ng kulay pink. Hindi, masyadong halata, no? Masyadong halata. Kasi noong una, kasi mga sponsor yan eh. Di ba? Sino mo gumagawa niya? Nike? Oh, siguro merong merong bitaw dyan yung itong grupo ni Ma'am Alex Ciala kung anong kulay yung gagawin yung isusuot niya sa mga laban niya, no? Meron sigurong bitaw dyan yung team nitong si Alex Ciala kung anong kulay papagawa, kulay puti, kulay purple, o kung ano pa man, no? Kulay green, di ba? Pero lately kasi madalas na suot niya kulay pink. At kung sakali man, pagdating ng oras, nakakamping nga itong si Ma'am Alex Ciala, tayo ho dito sa PH Update, patuloy pa rin ho natin ang pananalangin na sana maipanalo niya ang kanyang mga susunod na laban dahil karangalan ng Pilipinas yaang bit nitong si Ma'am Alex Ciala sa bawat laban na kinahaharap niya pagdating sa larong tennis. Di ba? Congratulations sa mga nakalipas mong laban, Ma'am Alex Ciala. Especially nung mga nakakulay green ka. Pero ito lang nakita ko, di ako naniniwala sa malas sa swerte. Pero ang pansin ko lang, may pattern. Nung naka-green ka, lagi kang nananalo. Ngayong naka-pink ka, lagi ka natatalo. Kaya pero dito kay Lenny, kung nagbabalak kang tumakbo, magpalit ka ng kulay. Pag kulay green ka, baka sakali manalo ka. Lipat na ho tayo. Dito na ho tayo kay Ma'am Maricel Halili. Pinotaktigo ho kasi ng komento sa mundo ng social media itong hindi si Ma'am Maricel Halili. Itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Doon sa kanyang post sa kasagsagan ng habagat at ngayon sa katunayan ho hanggang ngayon talagang matindi-tindi pa rin ho ang bagat, no. Itong kay Ma'am Lisa Araneta Marcos, nagpost siya na kesyo no makeup, no hairspray, no turn on, no heels, no speech, no official photo, no meeting, no schedule, no stress. Ayan mga kababayan ang post nitong si
Ma'am Lisa Araneta Marcos, no? Ngayon, pinotakti ho siya ng napakaraming komento sa social media na tila bagang napaka-insensitive daw ho ng ating First Lady. Lumabas daw ho yung pagkabrat nila, yung pagiging walang pakialam. Yun yung mga nabasa natin sa social media. Siyempre magpapaliwanag ho dyan yung Malacanang. Kaya nga nandyan itong si Ma'am Maricela Lili para ipaliwanag niya pagtanggol niya yung side ng Malacanang diyan sa kaganapan na yan. Ano ho ito? Extension ho ito ni Auntie Claire. Yan si Ma'am Maricel. Anong instruction sa inyo ng Malacanang? Ano sabi sa inyo? Anong i-feed nyo sa mainstream media sabi ng Malacanang sa inyo? Ito na ho si Ma'am Maricela Lili. Game. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Hindi update. Optics muna. Optics. Malacanang. Nauunawaan daw ng Malacanang kung meron mang mga bumabatikos sa post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media. Nangyari kasi yung pagpo-post na ito habang kasagsagan ng nararanasang terribleng traffic at yung matitinding pagbaha sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Doon sa post ni FL, makikita na siya ay nag-birthday Close itong si Ma'am Maricel Halili at itong si Ma'am itong si First Lady. FL na lang. sabbatical. Sinabi niya na no Idol ko makeup, talaga to no eh. speech, no heels. So ang tingin ng iba, medyo insensitive itong mga post na ito dahil Hindi, medyo talagang napaka-insensitive ho ng mga bitaw na yan nitong si First Lady. naka-birthday sabbatical siya habang marami sa mga kababayan natin ang nahihirapan at na-stranded dahil nga dun sa malakas na buhos ng ulan na nauwi sa matinding pagbaha at talaga namang napaka-terribleng trapiko sa buong Metro Manila. Pero ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, nauunawaan nila kung meron mang mga bumabatikos dito sa post na ito ng First Lady pero wala naman daw ibig sabihin na masamang pinapahiwatig ang unang ginang sa kanyang post. Makikita pa nga daw doon sa post niya na ito na nagsabi pa ito sa lahat na keep safe o stay safe at stay dry dahil nga doon sa mga nangyayaring pag-ulan. Binigyang diin din ni Jose Castro na bagamat may post na ganito si First Lady, Ayan na ho, ayan yung mga propagandists ho ngayon ng Malacanang, yung mga mainstream media. Sila ho nagpapaliwanag sa side ng Malacanang. Pinaliwanag na keep safe, keep ganito, keep ganyan, di ba? Yan ho ang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. bago pa man din daw ma-experience ng ating mga kababayan yung masamang panahon, ay nakapagbigay na rin naman daw ito ng assistance sa ating mga kababayan at ilang mga programa na rin naman ang kanyang naipatupad. Kabilang na nga dyan yung Love for All program. Gayunman, para daw doon sa mga na-offend o sumama ang loob dahil daw sa post na ito ay iginagalang daw nila o ng Malacanang yung kanilang mga opinion. Sa ngayon, hindi daw pa nakakapag-celebrate ng kanyang kaarawan si First Lady dahil punong-puno nga August pala itong si Ma'am First Lady, no. Mababait ho yung mga August, no. Marami ho tayong kakilalang nagbe-birthday ng August. Mababait yung mga August. Palakpakan natin lahat ng Kaya ako naniniwala ako sa kaibuturan ng puso nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kahit ano pa sabihin niyo dyan, mabait yung alin na yan. Mabait yung si Ma'am Shi. Di ba, Ma'am Shi? yung kanyang schedule pero sinabi muli ng Malacanang na wala naman daw ipinapahiwatig na masama ang unang ginang sa post na ito. Wala At yan muna ang naman. pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw. Hindi porket merong post na gano'n, yaang si Ma'am Shi, meron na siyang pinapahiwatig ng kung ano pa man. Sa mga nasaktan dahil lubugan yung mga kabahayan dahil sa baha, dulot ng napakabigat na ulan, napakatinding ulan, at dahil sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng sambayanan, pasensya na ho kayo ha. Ako na ho nangingi ng dispensa sa inyo. Hindi ho sinasadya ni Ma'am Lisa na magpicture-picture siya na tila bagang walang nangyayaring dilubyo sa sambayan ng Pilipinas. Okay!
Wag na masyadong masaktan. Wag na masyadong masaktan. Ito, rekta ho tayo kay Prof. Malutikia. Nayabangan daw siya dito kay yabang mo sa Davao. Nagsalita ho itong si Prof. Malugay. Ang ating mga kasamahan at nag-recede na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo. And dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no? Mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation. Tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kinoconstruct. Tapos meron... Hindi yun, nasa uri ng aspalto yun. Alam ko naman, kalaban talaga ng ulan ng aspalto, kaya hindi tayo believe dyan sa materialis na yan, no? Ako talaga, simento ako eh. Kasi yung mga lumang karsada, simento yan. Ba't hanggang ngayon, nababasa naman. Nagagamit pa rin, di ba? Pero pagka-aspalto, yearly talaga, every 3 months, pinapalitan, binabaklas, pinapalitan. Yung parang ginawa na ho nilang, ginawa ho talaga nilang business, kaya nakakalungkot. Okay lang naman na-traffic na kami, di ba? Na-traffic na, ilagay nyo ng materialis dyan yung magtatagal. Na-traffic na kami, tatlong buwan na kaming traffic, 6 na buwan na kaming traffic dyan sa isang bahagi ng karsada na yan. Dahil nga, rini-rehabilitate nyo, di ba, pinapaganda yung ginagawa nyo ng mga kanal-kanal sa gilid. Na-traffic na kami. Lagay nyo, kung meron naman pondo, lagay nyo na yung materialis na magtatagal. Lagyan nyo na ng bato, simento na ilagay nyo. Simento ko kasi magtatagal yan. Kaya ayaw ilagay yan ng mga kontraktor. Kasi mawawalan ho sila ng hanap buhay. Next year, hindi na naman sila maglalagay ng asfalto dyan. Kasi simento yun. Ang problema, talagang ipipilit nila. Simento, sa akin nila para lagyan nila ng asfalto. Pambihira. Gagawin natin. Corruption. Pera. Greed. Mantakin mo, gawa yung simento. Bumabahay, hindi nasisira. Si congressman ang gagawin niya, ipapabaklas niya yung simento para papalitan ng asfalto. Kung di naman, ikukudkurin nila yung simento para masira, kukudkurin eh. Ngayon lalagyan nila ng asfalto. Ganda naman pahayag, sabi. Pero pasensya na, marami ako segue kasi driver ako ramdam ko eh. Ramdam ko eh. Alam ko yung timpla ng kalsada. Diyan sa Araneta ba yun? Diyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video.
parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano At masasabi niyo po? tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiahon ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo. Ang solusyon dyan, pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura. These things kailangan preventive. Apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas Home Site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap. Hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila. Dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things... No make-up. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang, and I guess Malacanang is just, sleeping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na nagmi-meeting. Wala na. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita, hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Maling-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Parang ang mas nakakaano pa sa tao niya, nakakagalit, magmamayabang ka pa. Tapos, ibig sabihin, gumastos ka pa ng pera. Tapos ang ending, hindi naman pala sulit yung paggastos ng pera, maghahanap ka na naman ng rason. Binahana nga, magmamayabang ka pa, wala namang resulta, so nasayang na naman yung pera ng taong bayan. Ganyan yung laging isipin ng ating mga kababayan, Prof. Oo, Admare. Pero lahat common sense May 6 na buwan tayo sa isang taon na summer. Na dapat gawin mo lahat ng dapat mong gawin para pagpasok ng tag-ulan, 6 na buwan yon, ay maayos. Pero kung hindi mo ginawa ng 6 na buwan during the summer, yung kailangan gawin, ay talagang magsasuffer ang lahat. Hindi mo yan magagawa ngayon. Kahit magbomba ka ng magbomba ng kanal, higupin mo ng lahat ng fire truck. Tapos nakakatawa kung saan lang nila itatapon. Di ba balik rin, di ba? So, itong mga gawaing ito, common sense lang naman yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita yung common sense, lalo na ngayong habagat lang yan,
hindi ko alam kung pagdating ng yung sinasabi mong low pressure, kaya makikita mo, kalimitan oorasyon ang hingi na lang ng taong bayan nagdadasal sa Diyos na sana hindi malakas at kanya-kanyang akyat sa second floor kung may second floor ka. Kung wala kang second floor, na maghahanap ka. Kahit ang mga sasakyan, nakita natin, biro mong magkano ang isang pag-repair ng sasakyan na nalubog sa tubig. Hindi ordinaryong gastos yan. Hindi. Pero ang gobyerno, walang ginagawa. Wala kang narinig sa kanila ngayong umaga I was expecting ngayong umaga magkaroon man lang ng national address o magkaroon man lang kung sino man yung in charge. Yang si Torre, ang yabang-yabang mo nung pinasok mo ang Davao. Bakit hindi mo gawin yung yabang mo sa baha sa Metro Manila? Kaya ka nga linagay dyan kung masosolbahan mo. Ito naman DPWH sa Palakpakan natin si Prof. Malutiga. Mayabang naman ho talaga. May hilit siya ng kayabangan ni Gaga, di ba? Itong si Nicolas Torre noong mga panahon na yon. Kaya dito mo ilabas ang galing mo. Di ba? Binarikadahan mo na sandamukal na pulis ang compound ng Jose Maria College ng KOJC compound. Di ba? Ngayon, itong baha, MMDA ka na, wala ka ng pulis na hawak. Barikadahan mo ng mga MMDA. Diba? nga naman nagkakita, nag-rehab ng EDSA, alam niyang tag-ulan. At alam niyang meron talagang barrier dyan sa busway. So, hindi ko alam kung nasa ng common sense nitong mga ito, pagkalaki-laki Galit na tong si Prof. pondo, supposedly good for limang taon. Wala pa yata 3 buwan, nasira na. So, babalik tayo uli. Window dressing ba yan sa ASEAN sa November? O talagang inaayos nyo? No? Kasi kung talagang inaayos yan, pinagplanuhan yan, makita mo naman ang pagkakapatsi Ngayon nakikita natin, linagyan ng cover ito, yung sumunod ito, hindi buo. So, paano naging 1.6 billion yung patsi-patsi? Ang inaantay ko, Attorney Prof, ang sinabi ng Pangulo na iipunin niya yung mga tubig baha. Napakarami na pong tubig baha po sa ating bansa. Di ko lang alam kung naipon na ba yun. Kasi ang ganda ng pagkakabanggit niya noon na iipunin yung tubig baha. Ang nangyari lang yung mga netizen, ginawa ng nag-iipon. Nag-ipon ng tubig Oo. baha. Alam mo, Admar, pwede yan magandang solusyon yan. Kung may catchment basin tayo. Wala tayong catchment basin tingnan mo yung dun sa BGC. Meron silang catchment sa ilalim kaya hindi nagbabaha. Tapos nare-recycle. Yun siguro dapat ang tingnan na natin, lalo na sa Metro Manila. Kasi ang Metro Manila, yan talaga ang daus-usan ng tubig galing sa pag tumaas ang Manila Bay, high tide, pag ang Laguna de Bay hindi silted, hindi nahuhukay, hindi na lumalalim yung kanyang carrying capacity, tapos patuloy ang quarrying sa Sierra Madre, lahat ng bagsak niyan sa Metro Manila. So, anong solusyon mo sa Metro Manila? Alam mo, maingay ang Metro Manila. Maingay ang Metro Manila. Saan ka maglalagay ng catchment basin? Diba? Yun dapat ang pinag-aaralan nila, long-term solution. Pero ang short-term solution, talagang makita mo yung paghuhukay sa mga kanal, linagyan na ng malalaking culvert, pero katulad sa Araneta, linagyan na ng malalaking culvert na wala, hindi masyadong tumaas. Ba't tumaas ngayon? Ano nangyari? Nabaraba ng basura? O yung pumping hindi gumagana? Kung titingnan natin ang Navotas kilala yan sa pumping, yung bombastic pumps nila. Nagpa-pump ng tubig dahil may tubig yan Pinapump, lumalabas. Tapos may wall sila, may barrier sila. Ano yung tamang ginagawa ng Navotas na pwede mong gawin probably sa Manila na nakaharap sa Manila Bay? Yung mga ganyan kailangan mapag-aralan at kailangan ng solusyon dyan.
yung inyong intelligence, confidential fund, gamitin nyo dyan. Matutuwa ang taong bayan. Tapos ang maririnig lang natin, wala man ito nung dati. Ngayon lang itong mga basura na ito. Parang inamin pa niya na sa panahon lang niya, napakaraming basura, Prof. Sa panahon lang niya hindi nagkokolekta ng basura ng tama eh. Wala natatakot sa kanya. Kaya, yan, makikita mo yung basura nagkalat, no? At kung titingnan mo yan, at alam mo ang storya ng Dolomite sa Rojas Boulevard, di ba there was a time may bagyo, dinala talaga yung basura from Cavite patungo sa Rojas, kaya may team na nagpulot. So, kailangan mo ng partnership with the community. Kaso mayayabang sila eh, magagaling sila. Pakialam nila sa local government. Dapat yan matindi ang partnership lalo na dun sa mga local government na malapit sa mga tubig, no? Makita natin lahat ng dinadaanan ng Pasig River. Common sense lang saan dumadaan ang Pasig River? Saan humuhuho? 'Di ba? So, meron yang Laguna at Manila Bay at Pasig River. Yun lang ang babantayan mo, common sense. Paano mo yan gagawin? Ngayon, kung magtuturo-turo ka, may Metro Manila Development Authority na hindi mo maintindihan kung para lang sa police ba yan, security ba yan? Pag tiningnan mo ang charter ng MMDA, marami yan. From basura to baha. So, hindi ko maintindihan itong si Torre. Tigil-tigil ho ang paglalagay nyo ng tarpaulin nyo. Alam kong gusto nyo tumakbo, pero hindi ho panahon ang paglalagay ng tarpaulin. Kaya nga nagkalat yung mga tarpaulin nitong si Panahon ho na ipakita nyo sa taong bayan na deserving kayong MMDA at kaya nyo solusyonan ang problema ng MMDA. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof? Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito ba ang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa COMELEC, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka. Sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos.
Opo. Dito tayo sa impeachment naman, Prof. No? Ano ba ang nakita ninyo sa pinaka-latest na trial kung saan nagkaroon ng hostile witness ang prosekusyon sa katauhan ng dating disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta po? Well, alam mo, Admar, wala ka masyadong makukuha kay Miss Acosta kasi sinasabi lang niya ano ang nangyari, di ba? Ano nangyari? Bakit general? Kasi general ang sinabi na ilagay. Makikita mo sumusunod siya sa utos. Oh, pagkatapos, tama rin naman dahil wala naman siyang intelligence know-how. Paano siya maglalagay doon ng specific? So yung specific nanggaling doon sa intelligence officer ni VP. Pangalawang sinabi niya, sinabi sa kanya, encash na, pumunta siya doon, nag-encash siya, linipit niya sa bag. Hindi ako nag-agree ng paggamit ng AI na yon. Kasi, ang 150, no? Magkano nga yung total na una? It's 150, right? Nasa mga ganyan po. Oo, yung 150, yung pinakita nilang AI generated, masyadong ang laki nun. Malaki na yung hugis ng 1,000, malaki pa yung ilinagay mo sa lansan na ganon. So, hindi ako nag-agree doon. Pero, in terms of propaganda, ang laki. Magugulat ang taong bayan. Lalo na kung ikaw ay nagbukas ng television mo at ang una mong binuksan, yun. Magugulat ka, ganitong kalaki. Ang pangatlo, wala namang sinabi na binulsa ni BP yung pondo. Wala. Nagpakatotoo siya na in-encash namin yung pondo tapos linagay namin sa 5 maitim na bag at yun na, binigay na kay security officer si Nolasco, si La Chica. Chica. Oo. Ay kung ako rin, kung ikaw rin, kung may ganong kalaking pondo, hindi ba ibibigay mo yun sa security? Hindi ikaw ang hawak nun. Hindi. Kasi nakakatakot pag nawala yun. Ikaw Correct. yung responsible custodian officer. Hindi ko lang gusto yung pananalita ni Ligutan na parang ang pagtatanong tinatakot si Miss Acosta, no? At ang gusto niya conclusion kaagad. Tama lang na nag-oppose yung defense kasi sino ba ang nagsabi sa yung i-encash mo? Sino ba ang nagsabi sa yung ilagay sa bag? Natural yung head of agency. So, as SDO, by the name itself, disbursing officer, di ba ang disbursing, nagbibigay ka ng pondo? Disbursing. So, kung sinabi ng head of agency sa disbursing officer, ibigay mo kay La Chica, ibibigay mo yon. Anong mali doon? Opo. So parte na Diba? yun ng pag-disburse niya na sinabi niya na ayon naman sa Joint Memorandum Circular bilang disbursement officer, bahagi yun. So tama yung sinabi na ni Acosta po, Prof, na bahagi yun ng kanyang pag-disburse at sinabi rin niya doon na hindi naman pwede ako yung akyat ng bundok. Wala akong sariling security. Ako makikipag-usap sa mga taong hihingan ko ng mga information. At saka, Admar, my goodness, if you look at Miss Acosta, she's a very simple lady. Yung demeanor niya, yung pagsasalita niya, yung pagkakanervyos niya, pinagkakatiwalaan siya. Kita natin pinagkakatiwalaan dahil galing Davao, siya yung ginawang SDO. Pero every bit of the way, every point of the way, na-explain niya. Na-explain niya kung bakit generalize, na-explain niya kung bakit detalyado, na nag-usap sila, nag-usap sila bago niya ilinagay. So, ito yung as per her knowledge, tama yung ginawa niya. Wala naman nagsabi sa kanyang mali. Opo. Ngayon, ibang klase naman yung kung sasabihin mo, nambulsa ka ba ng pera? Kita naman natin, hindi nila maitanong ng ganon. Hindi rin nila maitanong, nag-iwan ka ba ng pondo kay Vice Presidente? Diba? Kasi makikita mo dun sa pagtatanong nitong lawyer na ito,
may pinupunto siya sa dulo. Kaya nga maganda na marinig natin yung defense para mabuo natin yung kwento, no? Yun nga lang, may mga points doon na pwede na sanang hinusgahan na ng presiding officer, pero makikita mo very lenient. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero napagalitan po siya ng isang senator, hindi ko lang alam kung pinagalitan ba siya direkta or ano yung isang senator judge po dahil parang nagmamaang-maangan daw, marunong naman daw. Pero tingin ko nagre-reflect sa transcription yung the way manalita ang isang tao. Kasi minsan, pag binabasa mo, akala mo dire-diretso ito. Kasi pag magbasa ka lang. Pero pag actual mo na siyang nakausap, baka iba rin. Anong masasabi niyo po doon sa naging puna ng Senator Alam mo, Judge? Admar, yung senador na yan, sanay kasi sa pataasan ng boses at bastusan no? Makikita mo, alam mo, ang transcript, walang sound. Kaya kalimitan, pag gusto mong manood, gusto mong makita paano nagsalita, paano ang demeanor, paano ang aksyon. Kasi kung babasahin mo, clinical ang transcript. So makaka-judge ka na marunong magsalita ng Tagalog, marunong magsalita ng English, nakakaintindi. Wala kang pakialam kung gusto niya magsalita ng Bisaya. Kung yun ang comfort level niya, no? Pangalawa, itong konteksto nito, she is anong tawag dito? Anong klaseng witness? Hostile. Hostile witness. Abay, kung ikaw naman, makakuha ka na ganyan, ikaw ay hostile witness. Hindi ba nenervyusin ka? Kaya nga nung umpisa, natutuwa ako kay Ligutan at nagsasabi na, ma'am, inom ka ng tubig, hindi tayo magkalaban. So, okay yon. Pero as it progresses, makikita mo, talagang may tinutuon na gustong maging conclusion. At ako'y natutuwa sa kasimplihan ni Gina Acosta. Napakasimple nga. Nasabi niya yung dapat niyang sabihin, yung alam niya talaga na ang role niya sa pagiging SDO, di ba? At SDO siya ng Davao. So, technically, hindi bago sa kanya yung trabaho niya. Yun nga lang, mas malaki at saka naibigay na malapit na matapos ang taon. So, kailangan nilang ialat yun. So, mabilisan yun. Kasalanan ba mabilis? Kasalanan, tama dun yung presiding officer na pinunto niya. Wala na tayong pakialam kung mabilis sila, kung ang proseso nila in 3 working days nandyan na. Wala tayong pakialam doon. Ang pakialam lang natin, may ninakaw ba? May malibang alokasyon. No? Katulad yan kay Piatos. Sige sila ng sige ng Piatos. Hindi nila ginagamit yung common sense nila. Pumunta pa sila sa PSA para hanapin. Ano ngayon? Hindi nila magamit si Piatos. Kasi si Piatos, 70,000. It doesn't fall into their narrative na si Piatos malaki ang kinuha, kaya yan ang ginagawa nilang example. Ngayon, 70,000 at medicine. Hindi ba sa bawat propaganda nilang linalabas na nasasarahan ang pinto dahil sa katotohanan? Opo. So talagang best decision talaga ng pangalawang Pangulo na hindi na lang humarap kasi alam na niya yung magiging resulta doon sa Kamara pa lang at dito siya sa impeachment court haharap at handang handang sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya, Prof. Yeah, oo. At saka alam mo, mahalaga sa kanya, hindi ko alam kung pupunta o ano, pero mahalaga sa kanyang nandun siya at nakakatulong siya sa mga staff niya. Ugali kasing hindi niya iniiwan. So, itong kay Miss Acosta, siguro it took a while for her to calm down. Mahirap yung ilalagay ka sa impeachment sa witness stand ng impeachment. Tapos ikaw pa witness ng kalaban mo na parang pag kasi ginawa kang witness ng kalaban mo, lahat ng sasabihin mo pabor sa kanila. Pero sa aking pag-follow up, wala akong nakitang pabor sa prosecution na sinabi ni Acosta. Nagpakatotoo lamang si Acosta at sinabi niya kung ano ang kanyang katungkulan. So walang masama talaga doon sa pagpapaulit ng mga tanong,
pinunan niya na masyadong mahaba yung tanong, yung request niya na pwede ba Tagalog o di kaya ay Bisaya, Cebuano, para medyo mas maka-express. So walang masama doon, considering kung gusto talaga na katotohanan na mula sa kanya at kampante siya. No, kasi minsan pag Bisaya ka at hindi ka sanay sa Tagalog, iba yung mababanggit mo na Tagalog, na iba na yung ibig sabihin kumpara doon sa gusto mong ipahiwatig kung magbibisaya ka, Prof. Oo, alam mo, Admar, ang kasi lumalabas sa Maynila, pag Bisaya ka, immediately probinsyano eh. Na hindi ka, you're not a first class citizen. Hindi ka taga Metro Manila, kaya ang tingin parang maliit. Pero ako'y natutuwa at si Miss Acosta ay nagsalita sa kanyang gamay na lengguwahe, na dialect, no? At yun dapat respetuhin, hindi ko nasasabihin yung senador na yun. Si Erwin Tulfo. Sanay siya sa sigawan eh. At siguro wala siyang masabi, kaya yun lang ang pinuna. Opo. Pero doon sa pagpaplano, sa paggagamitan ng confidential funds, mali po ba na magpatulong siya sa mismong nakakaalam ng paggagamitan? Kasi kung iisipin mo naman, baka sa huli siya na naman ang kukwestiyonin, o bakit ikaw yung gumagawa? May kasanayan ka ba sa security, sa confidential? Yun yung iniisip ko ba? So, may masama ba doon na nagpatulong siya sa security officer, isang military official sa paggawa ng ganitong plano, kumpara doon sa siya na lang ang gagawa? May alam ba siya? Nakita na nga natin yung demeanor niya na talagang napakasimpleng kawani ng gobyerno po, Prof. At alam mo, walang mali doon sa nagpatulong ka. Kasi ang simula, very general good governance. So kailangan ng activities, di ba? Na yan tinatawag na plan, activities, PAP. No? Kailangan ng detalye. So sino nakakaalam ng detalye? Sino ang security officer na nakakaalam ng detalye? Hindi ba sila chika? So, silang dalawa yon, di ba? Yung pagkwento nga niya, nagsasangguni ho ako sa kanya, kayo ba ang naglilista? Nagbibigay ho siya, tapos tinatanong ko kung ano yung detalye dito. So, practically, sinabi niya sa trial court, sa impeachment court, na silang dalawa ang nagsasangguni doon. At tama rin, rightfully so. Wala naman siyang alam tungkol sa seguridad, no? Point blank ka ang mga tanong niya sa kanya, point blank siya nasasagot. So, kung nagsisinungaling yun, paikot-ikot yun, siya diretso. Opo, ako po. Nag-usap po kami. Sinabi po niya sa akin, inilista ko po. Sino nag-approve? Ay, yung pong head of agency, si Vice President. Kaninong signature yan? Pati ba naman yung mga ganon? Talagang hinahanapan pag-ikot sa mga bawat katanungan, hinahanapan ng mali. Kaso, ang nasa joint security naman, hindi naman pinagbabawal na magsangguni ka doon sa security officer. Di ba? Opo. Lalo na yung nature ng paggagamitan ng confidential funds. Yeah. So, I don't think there was anything that is a blow on the defense with Ms. Acosta. She merely graphically told the impeachment court, ito yung ginawa ko. Opo. Pero, ang maganda doon, hindi nila natanong na may nawawala ho bang pera, na-liquidate ba na maayos. Di ba, nandun na yun sa COA testimony. Siya is the preparation from the SDO, from receiving the fund to the role of the SDO, tapos yun sa preparation and implementation. Opo. Ma'am, dito naman po tayo, alam natin na pag-uusapan na ito natin, bigyan lang natin ng emphasis, no? Kasi kung gaano kahalaga. At nabulgar naman po, no, sa panig ng Office of the Vice President, ng kampo ng depensa, kung saan pinagamitan ang confidential funds ng dalawang ahensya o opisina, no? To the point na iniisa-isa pa nga, no? Kahit na sabihin ng prosecution, para doon sa isang pagtitipon ito, pero yun pala, meron palang ano pa nun, detalye.
gaano kahalaga po ito na alam naman natin sa mahabang panahon ang talagang umuusig, tumutuligsa nitong confidential intelligence fund ng gobyerno, itong mga makakaliwang grupo. At ngayon parang naging successful ba sila na mabusisi ng husto mabuksan ito at para sa kanilang kapakinabangan, sa kanilang interest po at stake yung ating national security lalo na sa paglaban natin sa mga kalaban ng Estado? Well, alam mo, nakikita nyo naman sila sa likod parati, di ba? Consistently, nagmo-monitor sila. Kailangan once and for all, matigil ng gobyerno itong mga kalaban natin. Domestically, yan yung tinatawag na internal security. Mahalaga na malaman ng taong bayan kung anong ginagawa nila at kung paano natin masasawata kasi kailangang magkaroon ng development dun sa mga lugar na ino-occupy nila. Marami pa tayong probinsya na nandun sa poorest of the poor. At karimitan, kaya yan poorest of the poor, walang serbisyo ng gobyerno, hindi nakakarating doon ang tulong or controlled ng mga kaliwa, no? Kailangang malaman nila kung paano nagre-recruit, kung paano ang kanilang mga anak ay napapasama, kung paano bigla na lang tayo may marireceive sa isang skirmish with the AFP, may namatay na bata na Estudyante. napaka-talented pero dahil na-recruit. So, ito ay realidad ng buhay natin sa Pilipinas at kung hindi mo gagastusan yan, patuloy na lalaki at lalaki yan, no? Doon na lamang sa pagkuha ng pondo ng... Kasi ang problema niya, nung sila ay wala pa sa parliamentary, kuha sila ng pondo through illegal taxes. Pumunta ka sa parliamentary, nakakakuha sila ng pondo, nakakatulong, pero hindi natin maintindihan yung gamit ba ng pondong yan para mapahusay ang buhay ng kanilang kasapi o ginagamit lamang para sa pagtuligsa sa pamahalaan. So, yun yung realidad ng sitwasyon natin at yung ginagawa ni BP, ever since naman kilala siya as being anti-left, no? At ang isang dapat hindi kalimutan, si mismong Mr. Marcos ang nag-assign sa kanya as co-chair ng LTF-LCAC. So kung ikaw ay co-chair, anong gagamitin mo kung wala kang confidential fund? Babalik rin naman tayo dun sa usapan na ano ba ang binigay ni Vice Presidente sa Presidente para umuo ang Presidente bigyan siya ng confidential fund? Okay? Ano ba ang nakita ng Kongreso? Bakit inaprubahan ang confidential fund niya? So, hindi lang ito si BP Duterte ang nagsabing, oy, kailangan ko, akin ang pera. Hindi. May layer of approving authority. At yan authority ni Mr. Marcos at authority ng Kongreso. Opo. Tapos ma'am, ang napapansin ngayon ng ating mga kababayan, nagbabasa din ako ng mga komento, meron silang napansin ngayon na dati talagang mortal na magkaaway o kaaway ng makakaliwang mga grupo yung apelidong Marcos. At napansin nila, sa panahon ngayon, dati maingayan sila, kaliwat kanan yung mga kilos protesta nila, parang walang matinong gobyerno sa kanila. Pero ngayon na mas akma yung ilang kanilang pag-iingay, dahil nga sa mga isyong kinakaharap ngayon, wala na silang naririnig at ang napapansin nila, nagkakaroon na pala pa ng connivance. Ito pala yung original na unit team na bago yung election ng 2022 magkalaban. Pero ngayon, naging magkasanggana at
dati ang mga party list na mga makakaliwa dyan sa Kongreso, hindi nabibigyan talaga ng ano yan. Kumbaga maingay lang sila pero less priority. Ngayon talagang namamayagpag po sila at kasama sila ng administrasyon sa mga pro-administration dito ngayon. Kaya nababahala sila na itong mga galawan ngayon ng gobyerno parang ano na ba? Parang kagaya na ba ng galawan ng CPP, NP, NDF na parang walang kinikilalang batas, the way mag-operate na yung mga otoridad na hindi nila alam siguro na napasukan na sila at yung interest po nitong mga grupong ito, yun na yung nasusunod, no? Dahil nga nagagamit din ng administrasyon lalo na sa politika na, oy, meron tayong common na enemy, kami bahala sa inyo. Yan po ba yan nakikita ninyo sa nakikita din ng Tagong Bayan po, Prof? Oo, Admar, no? Kung titingnan mo nung 2022, hindi naman sila kasama doon sa unit team eh. Nagkaroon lang sila ng importanteng role through Speaker Martin kasi si Speaker Martin Romualdez ang nagpatibay ng role nila sa pag-demolish kay Vice President, no? Kung natatandaan ninyo, 'di ba ang confidential fund ang nakakakuha lamang ng kopya niyan ay ang Speaker of the House at ang Senate President kung paano ginamit. Pero nung as early as November 2022, I think the copy of the usage of the confidential and intelligence fund was made public. I remember former Congresswoman Kimbo during a budgetary hearing na sinabi those who are interested to look at the confidential fund of the Vice President can see the copy because the Speaker made that available to all. That in itself is already a sign na kinuha ang makakaliwa to do a job for them. Hindi naman nila kayang tugis. Ngayon na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ng kabuuan ng interview na yan ni Sir Admar dito kay Prof. Malutikia, punta lang ko kayo dyan sa DZAR 1026 News. Isa ho sa ating isa sa mga pinakaunang binubuksan natin pag maghahanap tayo ng news, yung talagang news na walang kabayas-bayas di kagaya ng ABS, News 5, GMA, mga bias ho yan. Ito talaga lang, balance lang kumbaga. Diba? Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat.